tungkol sa pagsisimula ng Imperyong Romano, kung saan sila ay naduna bago ang Maccabean Revolt. Nabuo ang Maccabean Dynasty, tapos ang Hasmonean Dynasty. Isa lang po yan ha, magkakapagay na yan. Ang mga Israelites at ang Herodian Dynasty. Na meron po tayo dito sa kingdom. Para sa ating lahat naman ito, kami mga kahaning, we listen sa mga mensahe ng bawat isa sa amin dahil matutulin po kami. Though pinag-uusapan natin ang mini-message, but on the actual deliberation of the message, naiiba kung ano po yung revelation na binibigay ni Abba, doon mismo sa speaker, naiiba po yun na kaya na kakaroon po tayo ng panibagong kaalaman. Kaya napakahalaga na tayo po ay magbigay ng panahon sa mga pag-aaral na mayroon tayo at sa mga luwain na mayroon tayo. So after Queen Salome Alexandra, sino na po ang sumunod? Yaling sa libo. Ito ay ano pa rin to, mga kapatid, Hasmonean Dynasty pinag-uusapan natin. Hindi pa natatapos itong ano na to. Ano na yung important events after noon? After noon, mga kapatid, nagkaroon po ng civil war between Hasmonean brothers and Aristobulus II and Hyrcanus II. Anak ni Queen Salome, they will fight back kasi kailangan nilang idepensa yung throne ng parents nila. And of course, they will be the one to benefit din kasi sila yung magmamana, no? Dahil doon sa conflict within the Hasmonean period, humina yung puwersa nila. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pagka ang isang grupo nagkaroon ng conflict sa loob or among them, na break yung unity, that is the start na sila po ay babagsak. That is the start wherein they will fall. Kaya napakahalaga po ng value of unity. Ganon din yung mga accounts na ating mga nabasa sa Torah before. Di ba yung mga ninuno natin pagka sila ay nagkakagulo? So, speaking of misunderstanding and conflict, nabibreak na yung unity, the value of unity, humihina na sila. Kaya sila natatalo during that time, di ba? Bumabagsak. So, kailangan natin ayusin. Ibabalik natin yung pagkakaisa. Alam natin, if there is unity, there is strength and power. Isa. Oh. Diba? Lagi tayong iisa tayo lagi. Hindi tayo pwedeng magkaroon tayo ng tatlong faksyon. Because that will weaken us. Hihina tayo. But if we are one, we will always be strong. Tandaan natin, we only have one alahayam. Tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, ang ating nag-iisang hari. That is why tayo po ay malakas. And there is only one eternal one. Only Abba Yahweh. Napakahalaga, mga kapatid, ang value of unity. Napakahalaga po niya. Oh, ano ang ating pangbugot na kanta? United as one, di ba? Tignan niyo. Based
doon sa mga ginagawa natin sa araw-araw nating mga gawain dito sa loob ng kingdom, we could see na tayo po talaga ay naka-align. We start the day or we start our worship to Abba Yahweh by playing this song, which sends us a message that we should always be united. You will allocate time to fix problems. Pero, salamat sa Ama, ang mga problema dati pa natin pinagdaan ngayon. Ang very minimal na ilan. Mga kapatid nila na bubukat sa atin natin awayan ng mga kapatid, sila dito, nagmamarito, wala na ano. Ano nangyayari ngayon is on the side of